Magandang hapon po mga kapatid. Masaya na ako sa magandang gabi dahil mahabang panahon po ay tayo po ay nangangaral sa alas 8 ng gabi. Ano po. Pero sabi ko nga po, signal-wise, mas maganda po sa umaga, sa araw. Mataas po ang signal kahit po ang video. Ngayon nga po, 419 kbps lang. Pero kahapon po, 2 mbps pa ang video, lakas ng video po. Ano po. So, mas magandang reception pagka ganitong oras. At isang advantage din po ay kung sa alas 8, nakpupuyat po tayo, no? Kasi matataas po tayo, 9:30 ng gabi. So dito po, marami tayong panahon, pagkakataon. Anyway, kung hindi po nyo ito matunghayan live, pwede naman po nyo matunghayan later on dahil nakasave naman po sa aking account sa Facebook. At gayon din po, ito po ay na-upload ni kapatid na Richard Junicio sa YouTube. Ako hindi ko alam gawin yun. Si Brother Richard po lang po nakakaalam. So sa ating pong pag-aaral sa unang bahagi po ng lahat ng magawa, dito natin makikita ang ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga apostol, ang kapangyarihan na silang gawa ng mga himala, kakibat ng kailang pangangaral. Sapagkat wala pa po naisulat na bagong tipan sa mga panahon na yon, ang pangangaral po ay by verbal means, pero ito po ay evidence by the miracles. Yun po makikita natin. Katulad po ng mababasa na sa Marcos, sa Ebanghelyo po ni Marcos, ay 16 na kabanata sa talatang 12, Mark 16, verse 20. At humayo sila ang mga apostol, at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nilang Panginoon at pinatutuhanan ng salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip. Palagi po nating makikita at mapapatunayan yung salitang tanda, kababalaghan at himala. Pareho lang po yun. Nagpapakita lang po ng aspekto ng bagay na yun. Sabi nga natin, ang himala o miracle sapagkat ito'y hindi galing sa natural na paraan, it is not according to the law of nature, but by supernatural means, sa kapangyarihan ng Diyos. At ito po ay kababalaghan, sapagkat ikaw ay nagtataka. You are wondering, anong ibig sabihin ng bagay na ito? Ito'y tanda, sapagkat ito'y papunta sa pangangaral ng Ebanghelyo. Na ibig sabihin, na yung Ebanghelyo ay totoo dahil sa mga tandang kalakip. So dito po sa pinakahuling pinag-aralan po natin sa 16, magmula po sa 15 hanggang 16 na mga talata sa kabanatang ito ng Aklat ng Magawa, ang mga apostol po ay gawa ng himala. Hindi lamang po sa Jerusalem, kundi po sa paligid ng Jerusalem. Ito po sa 15 talata, so that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Also a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. So ito po yung totoong pangyayari. So kung kayo po ang mga Saduceo, kayo mga punong saserdote, ano pakiramdam nyo? Ang mga katao ay namamangha sa mga apostol dahil sa kailang mga kapangyarihan. Ay hindi nila kayang gawin yun sapagkat wala silang ganyong klaseng kapangyarihan na taglay nila kahit sila pa ang punong saserdote. So ito po ang dahilan, mababasa na sa 17 kabanata na sila'y napuno ng inggit. Sayin po natin. Pagkatapos ay kumilos ang pinakapunong pare, the chief priest. Siya po si Ananias po yata. At ang lahat ng mga kasama niya na sekta ng mga Saduceo at sila yung napuno ng inggit. So yung puno high priest, sila po ay halos mga Saduceo na po. At yung kasama po ng pinakapunong sacerdote ay yung high priest, ano po. Dito meron pong si Anas, hindi po si Ananias, si Anas ang pinakapunong the chief priest, ano po. At kasama po ng mga Saduceo. At sabi rito, at sila'y napuno ng inggit. They were full of envy.
Kanilang dinakip ang mga apostol at kanilang nilagay sila sa bilangguang bayan. Bakit? Sapagkat nagpatuloy ang pangangaral ng mga apostol, kalakip ng mga himalang kanilang ginawa. At dahil sa ganung bagay, ang mga tao po ay napupunta sa kanila at palayo sa mga pulong pare at sa mga saserdote. Sila ay papunta sa Ebanghelyo. May makikita natin. Kaya sila ay puno ng inggit. Alam po ninyo, hindi lamang po ito sa pagkakataon na ito. Na itong mga taong ito, yung mga saserdote, pariseyo, mga skriba, ay napuno ng inggit. Ang dahilan, bakit ipinapatay nilang Panginoon, ay sapagkat sila po ay nainggit sa ating Panginoon. Sa Mateo, dito po sa ikadalamputpitong kabanata, chapter 27, sa talatang 18. Bakit ibinigay nila ang ating Panginoon sa mga Romano? Basahin natin. Sapagkat nabatid niya na dahil sa inggit ay kanilang ibinigay si Jesus sa kanya. Bakit ibinigay ng Sanhedrin ang ating Panginoon kay Pontius Pilate? Si Pontius Pilate ay nakita niya ito'y dahil sa inggit sa ating Panginoon. At ganun din po mababasa na sa Mark chapter 15 verse 10. Pareho lang po sinasabi doon. Bakit sila nagigit sa ating Panginoon? Number one, katulad ng mga apostol, ang ating Panginoon ay gumawa ng mga himala na hindi kayang gawin ng mga pulong saserdote at ng mga Saduceo at mga Pariseo. At dito po sa Mateo, sa 7 kabanata, makikita natin ibang pangangaral ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ay nangaral na may buong kapamahalaan with all authority. Sayin natin. Ito po ang ating mababasa. At nang matapos na Jesus ang mga salitang ito, namanghang napakaraming tao sa kanyang aral. Sapagkat nagturo siya sa kanila na tulad sa may otoridad at hindi kaya ng kailang mga iskriba. Ito with full authority. Sabihin, siya nangaral yung totoo. Ito po ang tandaan po natin pag tayo isang mangaral. You have to show and prove na ang ating itinuturo ay totoo. You will teach with all confidence, with all authority. Bakit? Sapagkat ang itinuturo mo ay totoo. Kung ikay nangangaral na para bagang hindi ka tiyak sa sinasabi mo, paano maniniwala ang tao sa iyo? Kaya ang ating Panginoon ay napaniwala niya yung mga tao dahil siya'y nangaral na may buong kapamahalaan with all authority at siya'y gawa ng marami mga himala na hindi kayang gawin ng mga chief priest at mga Sadducees and Pharisees and scribes. Kaya sila nainggit sa ating Panginoon. Isa sa dahilan kung bakit ipinapatay nila ang ating Panginoon. Because of envy. Hindi dahil lang itinuturo ng Panginoon ay mali. Hindi siya dahil sa inggit. Kaya ganito rin po sila sa mga apostol. Dahil mga apostol, ganun din. They teach with all authority. They thought with all authority. Kasama lang kaakibat na mahimala na kailang ginawa na hindi nila kayang gawin. Iisipin nyo, ano ang pakiramdam nila? Kaya sila po'y naiinggit. Ito ang dahilan, kaya dinakip nila uli. Kailang dinakip ang mga apostol at kailang inilagay sila sa bilangguang bayan. Ito po mga tao, ito yung mga Saduceo. Yung chief priest at mga kasama niya ay mga Saduceo. Hindi sila naniniwala na may pagkabuhay ng mga uli. Pansinin po natin, kung kayo po very attentive at very sa ating pinag-aaralan. Noong una, sino ang dandakip sa kanya? Dito po sa elders sa ikalimang talata ni kaapat na kabanata, and it came to pass on the next day that the rulers, elders, and scribes. Ngayon wala ning elders, wala na rin yung mga scribes, yun natira. Yung punong saserdote nila at mga Saduceo, napagkat sila ito talagang laban na laban sa pagkabuhay ng maguli. Sila hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Pero anong ipinapangaral ng mga apostol? Kaya dito natin makikita ang kailang galit. Anong ipinapangaral ng mga apostol? Ang Ebanghelyo ang pinapangaral ng mga apostol. Ano po napapaloob sa Ebanghelyo? Basahin natin. Dito po sa unang sulat ni Pablo,
sa mga taga-Korinto sa ika-15 kabanata, unang gay ka-4 kabanata. Ngayon mga kapatid, pinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Maganda po itong salin na ito. Na sa pamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pangahawakan. Malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi talaga tunay na sumampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya nilibing at muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya napakita kay Cephas at pagkatapos sa 12. Ano itinuturo ng Ebanghelyo? Hindi lamang ang ating Panginoon ay namatay, kundi ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Siyempre, yung mga Saduceo, hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Pero pinagpapatuloy nila kayo ng pangangaral. Kaya yun dahilan bakit sila dinakip. Upang mapahinto nila ang pangaral ng mga apostol sa katotohanan na ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. At sa isip nila, sa pamamagitan ng pananakot at maaaring sila patayin, ay mapahinto nila ang mga apostol sa kanilang pangangaral. Yun ang dahilan bakit sila dinakip. Mas simple natin, ang Ebanghelyo mula pa nung simula pa lang ng pangangaral ng Panginoon. Ito'y punong-puno ng kapigatihan at pagtitiis ng mga taong naniniwala at nagtuturo ng Ebanghelyo. So hindi po taka-taka sa panahon natin ngayon, gayon din na makikita natin, mga kapatid. Ano po? Dito po ang chismis na lumabas tungkol sa ating Panginoon. Dito sa Matthew, chapter 27, verse 64. Paano nila lalabanan na si Kristo na buhay na maguli? Sa pamagitan ng siyang kasinungalingan. Dito po sa Matthew chapter 27, dito po sa 62. On the next day, which followed the day of preparation, the chief priests and Pharisees gathered together to Pilate, saying, Sir, we remember while he was still alive how that deceiver said, after 3 days I will rise. Therefore command that the tomb be made secure until the 3rd day, lest his disciples come by night and steal him away and say to the people, he has risen from the dead. So the last deception will be worse than the first. Pilate said to them, you have a guard, go your way, make it as secure as you know how. So they went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guard. Pero kahit gawin po ganun ang ginawa nila, ang ating Panginoon na buhay na maguli. It's a miracle. So dito makikita natin, from the beginning, laban na laban sila sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Gusto nilang patunayan ng ating Panginoon manloloko at sinungaling. Kaya naglagay sila ng gwardiya ron. Pero ano nangyari? Nabuhay na maguli pa rin ang Panginoon. Siyempre, ini kapangyarihan ng Diyos. At ang mga apostol ay dahil alam nila ito'y katotohanan, makikita natin mamaya kung paanong paraan. At sila po ay nanindigan sa gitna ng pananakot at maaring babala ng kamatayan. So dito natin makikita, palagi ko naalala pag ganito ang paksa, ang kapatid na si, pangalan po, Larry Ray Hafley. Sabi ko nga, palaging naulit, si Larry Ray Hafley, hindi ko nakita, hindi ko nagkaroon pagkakataon na makilala ko siya personally. Nakilala ko yung kanyang kapatid, si Brother Morris Hafley. Tumira ako sa bahay niya noong 2002. Pero si Larry Hafley na makatandang kapatid at magaling na mangangaral at tagapagbigay katwiran ng Ebanghelyo, de Batista. Hindi ko siya nakilala. Pero nakilala ko sa pamamagitan ng kanyang pangangaral sa mga cassette tapes. Ang sabi niya, you have to stand for something. A preacher has to stand for something. Ang sabi pa niya, if you cannot stand for something, you better quit preaching and just flip hamburger. Sabi pa, not to say that flipping hamburger is a bad work or job. But that preaching is much higher than flipping hamburgers. So you have to stand for something. Kailangan manindigan ka niya sa iyong pinaniniwalaan at pinangangaral.
Kung hindi mo kayang gawin yun, dahil kayo nangangaral dahil lang sa support, at hindi dahil sa paninindigan mo sa katotohanan, you better quit preaching. Hindi ka makakatulong sa kapakanan ng Ebanghelyo. Eh dito makikita natin, hindi lamang support na pinag-uusapan dito, buhay. Tinatakot nilang mga apostol at babala. Pero kapag yan ang mga tao ito, napatayin nila mga apostol. Kung gusto nila. Natinag ba mga apostol? Hindi, nagpatuloy sila. Natinag ba yung mga lagat? Hindi. Pinuri nila mga apostol. Tuloy po natin sa talatang 19 at hanggang sa talatang 23 from verse 19 to verse 23. Itong the miracle of their escape. Pagka ang isang pagtakas ay normal, anong gagawin ng bilanggo? Alam po niyo yung bilangguan sa gitna ng Golden Gate. Nakalimutan, Alcatraz. Yung po ay nasa gitna ng dagat na napakalalim, napakalamig. Na sa kaisipan ng mga Americans na nagagawa ng prison na yon sa Alcatraz. So wala makatakas. Ano pa yung ginawa? Madali, matalino yung mga tumakas doon. Unti-unti sila gawa ng hindi halatas, hindi halatang paraan. Gumawa sila ng lagos sa baba at sila nakarating sa dagat at nakatakas. Hindi nila malaman kung namatay sila sa lamig ng tubig at sa lalim at dahil sa karamihan ng pating. Pero wala sila nakitang katibayan na sila namatay. So mas probably sila nakatakas. So yun ang paraan ng pagtakas. Ikaw ay gagawa ng paraan. Sa natural na paraan, gagawa ka ng lagusan kayo makatakas. Pero itong pagtakas dito, hindi kayo. Basahin po natin. Ngunit kinagabihan ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon. So, itong kapangyarihan nito. Hindi ito kapangyarihan ng tao. Ito'y kapangyarihan ng Diyos pamagitan ng isang anghel o sinugo ng Diyos. Tandaan po natin ang salitang anghel. Ano po? Angelos. Yung po ay double G sa Grego. Pero pag meron double G sa Grego, ito yung nagiging NG. So, pronunciation, angelos. So, it's anghel, meaning messenger. Ang mga pinto ng bilangguan, sila'y inalabas at sinabi, tumayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa mga taong lahat ng mga salita tungkol sa buhay na ito. In other words, si pangalan ng Ebanghelyo. Ano yung buhay dito? Yung buhay na wala hanggan. Narinig nila ito'y pumasok sa templo ng magmamadaling araw at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niya, pupunta sa bilangguan, pinulong nilang Sanhedrin at ang buong kapulungan ng matatanda at ng mga anak ni Israel at nagpadala ng utos sa bilangguan upang sila'y dalhin doon. Nadalhin sila sa Sanhedrin. Ngunit nang pumunta ang mga bantay sa bilangguan, hindi sila natagpuan doon. Wala yung mga apostol doon. Bumalik sila at nagulat, nagsasabi, natatand naming nakasusing mabuting bilangguan at nakatayo sa mga pinto ng mga bantay, ngunit amin buksan ang mga iti, wala kami natagpuan sa loob. Obviously, yun ay isang miracle. Isipin ninyo, doon ang mga bantay, paano ka tatakas? At nakasusing mabuting pintuan. So, anong ibig sabihin? No? Hindi sila dumaan sa pintuan. It's a miracle. Saan natin may papaliwanag yun sa natural na paraan? Sisira ulo mo, hindi mo papaliwanag yun. Except by a miracle. Ito'y ginawa sa pamamagitan ng isang anghel. So, dito natin makikita, a miracle, himala, ay pinakikitang kapangyarihan sa likod ng nangyaring yun. The power behind the event. Kapag ito ay hindi miracle, it is by a natural means. Pero pag ito'y miracle, it cannot be done by natural means. Katulad po sa John chapter 9, ginawa ng Panginoon sa bulag, siya'y dumura sa lupa, kumuha ng putik, nilagay sa mata. Paano ka gagaling sa iyong pagkabulag sa ganung paraan? It's a supernatural means. Ito'y lampas sa natural na paraan. So ito sila'y nakatakas, lampas sa natural na paraan. Nakasugusi yung pintuan, may mga bantay sa labas, wala sila sa loob. Saan sila dumaan? So ito ay miracle. So yun ang emphasis sa pag-aaral po natin. Pag binabagay siya ng miracle, ang emphasis ay the power behind. Ito'y kapangyarihan ng Diyos at hindi sa natural na paraan. Pagka isang bagay may paliwanag natin sa natural na paraan, it's not a miracle.
For instance, meron pong aksidente, nawasak yung sasakyan, buhay yung tao. That's not a miracle. Nagkataon na hindi tinamaan yung tao. Period. That's not a miracle. Pero sasabihin natin, milagro na buhay siya. But it was actually not a miracle. Dahil may nangyayaring gano'n. So dito po, hindi siya duman sa pintuan, may mga guard sa labas. So it was a miracle. Ngayon, ano makikita natin? Katulad po ito sa miracle sa Pilipos, di ba? Sa Acts chapter 16, 26-29. Ano po, basahin natin. Bigla nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Paano kakalagin ng tanikala ang sa pamagitan ng lindol? Nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana dahil sa pag-aakalang nakatakas ang mga bilang. Alam po ninyo, mapapansin yung mga naunang pinuno, sila'y meron pa palabra de honor. Meron silang honor. Na kung kailang responsibilidad ay hindi nila magawa, sila nagpapakamatay. Katulad po ng dating kultura ng mga Hapon, yung harakiri. Pag sila ay hindi nagawa kailang sinasabing dapat nilang gawin at wala lang silang karangalan, mas mabuti pa sila magpapakamatay. Ganito gagawin ng taong ito. Sana ganito ang ating mga namumuno. Ano po? Sabi ni Pablo, ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, sumusaktan na yung sarili, sapagkat narito kaming lahat. At ang bantay humingi ng ilaw, tumakbo sa loob at nahinig sa takot na nagpatarpa sa harapan ni Pablo at sila. Bakit siya nanginginig? Dahil alam niya na yun ay isang himala. Imposible kanya na yung mga taong ito ay hindi nakatakas samantalang sila kalagang kailan mga tanikala at hindi sila tumakas. Ngayon din po ang pangyayaring ito. Sila ang nakatakas, nakasara yung pintuan, andun ang mga bantay, pero nakasalabas sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamagitan ng isang anghel. Sa verse 24, nang marinig ng kapitan ng templo at ng mga punong pari mga salitang ito, naguluhan sila at nagtataka kung ano kaya nangyari. That's wonder. May sabi niya, miracles, wonders. Ibig sabihin, yung pangyayaring nangyari, hindi mo pa may paniwala kaya nagtataka ka. Anong ibig sabihin nito? Yung sa Acts chapter 2, ang mga apostol, yung taga-Galilea, ang alam lang nila sa Hebreo, nagtataka itong mga Hudyo na galing sa iba't ibang bansa sa ilalim ng lupa. Ilang sasalita ang mga apostol nito sa kailang bigang kinamulatan. Anong ibig sabihin nito? So they were wondering. Sila nagtataka. Sila nag-iisip. So dito makita nyo, ang ginawa ng mga apostol ay miracle. Ang epekto ng miracle sa mga nakakita ay isang wonder. So nakikita nyo kayo ng emphasis, di ba? Ang miracle, nakikita na ang kapangyarihan ay hindi natural. Pag nakita ng tao yun, siya nagtataka. So ang epekto ng miracle, doon siya nakakita ay wonder. So miracle, as the source of power, wonder, doon siya nakikita. Nakikita niya mga kapatid. So ang narinig ng kapitan ng templo at ng mga punong pari, ang mga salitang ito, naguluhan sila at nagtataka kung ano kaya nangyayari. Ano ibig sabihin ito kanya? Paano kaya nakatakas yun na hindi nakasarap pinto, may bantay pa sa harap? So nagtataka, anong ibig sabihin ito kanya? Nagtataka sila. Yan ang ibig sabihin ng wonder. Sila nag-iisip kung anong ibig sabihin ng pangyayaring ito. So yun ang emphasis ng salitang wonder. Ibang emphasis ang miracle, yun ang power behind. Ang wonder doon sa isip na nakakita. Maluminiwalang mga kapatid. Sa verse 25, at may dumating at nagsasabi sa kanila, tingnan ninyo ang mga lalaking ibinilanggo ninyo ay nakatayo sa templo nagtuturo sa mga tao. Mapapansin nyo, behind the miracles is the preaching of the gospel. Palaging gano'n. Walang miracle lang na miracle lang. When there is a miracle, there's a preaching of the gospel. Yun ang sign. Yun ay tanda na yung mensahe na yun ay galing sa Diyos. So, miracles is the power behind. Wonder, doon sa nakikita, yung sign referring to the gospel. Na yung sign, yung mga miracles ay tanda ng ebanghelyo ay galing sa Diyos.
It points to the gospel. Kaya it's called a sign. Tanda. Hindi mo mapapasin nyo. Doon po kikita po nyo, ito'y tanda, ang mga Himalay tanda, ano po? Dahil yung mga nagtuturo at nangangalang apostol, yung tanda ay nagpapakita na yun yung katotohanan ay galing sa Diyos. Bilang halimbawa po dito sa gawa, ika-8 kabanata sa ika-6 na talata at ika-12. Ito po ay si Felipe. Si Felipe po hindi siyang makaral, pero he received the gift of miracles sa mga apostol. At siya po ay nangaral sa lugar ng Samaria. Ang maraming tao ay nagkaisang nakikinig sa mga salita ni Felipe. Bakit? Nang kailang marinig siya at nakita ang mga tanda na ginawa niya. So yung mga tanda ay nagpapakilala na yung sinasabi ni Felipe ay katotohanan. So ano ang naging epekto? Ngunit nang naniwala sila kay Felipe, nangangaral ng mabuting balita at tungkol sa kanilang Diyos at sa pangalan sa Kristo, sila ay nabautisman mga lalaki at babae. Sa English pa mas maganda, men and women, not boys and girls. Isa meron tayong makita mga litrato ng mga nabautismo ng mga bata. Hindi, I don't question it. Pero kailangan yung mga nagbabautismo, kailangan mapatunayan nila na itong mga batang ito ay may kakayahan ng maniwala sa Ebanghelyo at meron na silang kaalaman kung ano yung kasalanan. Naalala ko po, doon kami sa Cagayan, sa bandang Northern Cagayan, po, hindi sa Tuguegarao area, the Northern Cagayan. May isang lugar doon, nangaral kami, doon si Brother Ron, may isang batang tumindig at isang pabautismo. Pupunta na kami sa Lilog. Sabi ni Brother Ron, excuse me, tinanong niya yung bata, do you know what sin is? Alam mo kung anong kasalanan? Sabi sa ng bata, opo, yes. Bigyan mo ako ng halimbawa. Hindi siya magpakisalita. Sabi ni Brother Ron, ay sabi niya, ako'y nagagalak siya yung pagnanasang mabautismohan. Pero sa aking palagay, ganyan, hindi ka pa kailangan mabautismohan. Wala ka pang kasalanan. Ganyan. Be careful. Kasi yung iba nagbabautismo for the sake of baptizing. Ako, masakit sabihin, meron sila ibang dahilan. Yung mga galon. Ganda at sasagutin natin sa Panginoon nyo. Lalo pag bata, mga bata pa lang yan, we should be sure na talagang tunay silang sumampalataya, nagsisi. At naunawaan nila ang kailang ginagawa. Otherwise, nagkasala tayo. That's our responsibility. Kasi, ang kailangan lang mabaptize ay may kasalanan. So, kailangan siguraduhin natin kung bata ay nagpapabautismo, alam na niya ang kasalanan at nagkasala na siya. Di ba? Tingnan niyo siya English, men and women. Kanya. Doon sa Acts chapter 8, verse 12. So, yun ang purpose ng miracles in terms of the gospel. They are signs that prove that the gospel is from God. Yun makikita natin. Dahil hindi pwedeng gawin yan ng sino man nangangaral sa natural na paraan. May nag-aangkin. Sa panahon natin, meron daw silang kapangyarihan katulad doon, but hindi totoo. Pag sinasabi mo, patunayan mo, ayaw nilang patunayan. Sabi, bakit ba sinusubukan? Precisely. Ang kailangan natin subukan ang lahat ng mga bagay. Bakit siya natatakot na dapat silang subukan? Sa 1 Thessalonians, chapter 5, anong sabi sa atin? Naniniwala ba sila dito? Yung mga Pentecostals? Sa chapter 5, basahin natin. Anong sabi ni Apostle Paul? Sa verse 21, test all things. Hold fast what is good. Sa ibang salin, prove all things. Tapos sasabihin na ayaw nilang patunayan. Inaangkin nila, patunayan nila. Kailangan patunayan nila yung ginagawa nila yung miracle, katulad ng ginawa ng mga tao sa New Testament na may kapangyarihan na gawa ng himala. Sa verse 26, na magkagay sumama ang kapitan sa bantay ng templo at sila'y dinala, ngunit walang dahas sapagkat natatakot na baka sila'y batuhin ng taong bayan. Ito pong talatang ito, by inference, noong unang pagkakataon na sila'y dinampot upang mabilanggo ay sa pamagitan ng dahas. They were forced. Pero sa pagkakataon na ito ay walang dahas. So, malumanay na paraan. Kasi naman dapat.
Hindi na tayo dapat mag-aresto ng mga tao, lalo kung hindi naman lumalaban yung tao na dadahasin natin siya. Ano po? Walang dahas. Ibig sabihin, maaaring doon sa una, sabi ko nga, na sila yung dinakip, ang naresto ay may dahas. Pero pasinin po natin dahil sa mga may mala na ginagawa ng mga apostol. Na hindi kayang gawin ng mga taong ito na dumadagip sa kanila. At sa kailang pangangalang ng Ebanghelyo, ang mga tao ay nasa panig ng mga apostol. Tingnan po yung kahit yung mga Kristiyano sa Acts chapter 2 verse 47, nakuha nila ang simpatya ng mga tao. Maaaring hindi sila sumunod sa Ebanghelyo, yung mga tao ito, pero nakita nilang ginagawa ng mga Kristiyano at nasa kanilang simpatya ng mga tao. Kung ang mga tao nasa panig ng mga apostol at dadasin sila ng mga taong ito, ay magkakaroon po ng kaguluhan. Kaya maaari sila ibatuhin ng mga taong ito. Kaya natatakot. Tapasinin po nyo, hindi mga apostol ang takot sa mga nanguhuli sa kanila. Yung mga punong pare, ang mga Saduceo, at mga nanguhuling takot sa mga apostol at sa mga tao. Sipin niyo mga kapatid. Verse 27. Nang kailang madala sila, pinatayo sila sa harap ng Sanhedrin. Pasinin natin, ang Sanhedrin parang Supreme Court natin. Ang ating Supreme Court, hindi basta-basta ang lugar yun. At hindi ka basta-basta makapapasok doon na walang pahintulong. Dahil yan po'y binubuo ng ating pinakamataas na mga hukom. So hindi ito basta-bastang lugar. Ang Sanhedrin ay gayon sa panahon na yun. Tinanong sila ng pinakapulong pare, hindi ba't mahigpit namin ipinagbabawal sa inyo na huwag kayo magturo sa pangalang ito, pangalang autoridad ng ating Panginoon? Ngunit tingnan ninyo, pinuno nyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig ba ninyong iparatang sa amin ng dugo ng taong ito? Alam niyo itong mga taong ito sa verse 28, itong mga purong pare, Sanhedrin, Saduceo, etc. Sila yung magsinungaling. Dahil sila nagpapatay sa ating Panginoon. Kaya kung totoo na ang pinangangaral nila ay nabuhay na maguling ng Panginoon, yan ay totoo, ay sila ay may kasalanan laban sa Diyos. Sapagkat pinatay nila ang anak ng Diyos. Kaya sabi niya, sa patuloy niyang pangangaral ng Ebanghelyong ito kanya, na sinasabi niya si Kristo na buhay na maguling kanya, abay, pari, bininalagay niyo ang dugo ng tao ito sa amin kanya. O binibigyan niyo kami ng kasalanan. Ibig sabihin, na siya lamang totoo. Doon po sa ika-4 na kabanata, sa ika-18 talata, ay siya ba pinagbabawalan sila huwag nang ituro ang aral ng Panginoon at ang kanyang pagkabuhay na maguling. Pero ito'y ipinagpatuloy nilang pangangaral sa pagkabuhay na maguling ng ating Panginoon. Kasi nagpapatunay na siya ang Kristo at Panginoon. Sa Acts 2:38, sa 36, pakatalasasin nga ng buong ka ng Israel na ginawa ng Diyos si Jesus na ipinako sa krus ng Panginoon at Kristo kanya. O, pakatalasin nga ka ng Israel na ginawa ng Diyos si Jesus, na Kristo at Panginoon si Jesus na ipinako sa krus. O, so yun ay katotohanan. O ngayon, sa 29, ngunit sumagot si Pedro at mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Yung po ang prinsipyo na dapat nating panghawakan bilang mga Kristiyano. Ano po? Meron pong rito, meron pong nagbigay ng comments. Mamaya basahin natin. Very interesting, ganyan maintindihan. Makikita po natin, yun ang presyon dapat panghawakan. Kahit anong mangyari, ang dati susundin natin ay ang Diyos kaysa sa mga tao. At that point, ito po ay isang religious persecution. Tandaan natin. Ang konteksto po ng talatang ito ay isang religious persecution. Pinahihinto na ipangaral ng Panginoon. Ano po? So, pero hindi sila uminto. Dahil kailangan lang sumunod sa Ebanghelyo at sa Panginoon. Ito po ginagamit ng talata nitong nakaraang taon na dahil po pinagbawalan ng pamahalaan
ang lahat ng mga relihiyon na magsamba dahil nga po sa pandemya, may mga kapatid na nag-cancel ng pagsamba. Minsan, imposible. Sa kaso po namin, ang aming kongregasyon, sa Aguila City Southside Church of Christ, ito po ay binubuo ng mga kapatid na hindi taga-Angeles sa lahat. May mga kapatid taga San Fernando, may kapatid na taga Mabalacat, may mga kapatid taga Angeles. So kami po galing sa iba't ibang bayan. At may mga checkpoint, hindi ka makapasok. Tapos paano kami sasamba? It was impossible for us to worship under those circumstances. So, pinasya namin na mag-cancel kami ng pagsamba. Ay, hindi kami makapagtipo. Pero may mga kapatid, later on, nagkakasala kami. Dahil sinunod daw namin ng tao kaysa sa Diyos. They were misusing the verse. Hindi siya pinabayaan namin ng Diyos. Gusto namin sumamba. Bakit hindi? But we cannot worship. So, hindi mo pwedeng gamitin ng talatang ito. They were misusing the verse. Siya yung bang ginawa ng nagpamahalaan natin at may ibang pamahalaan sa buong mundo ay religious persecution. Hindi naman nila sinasabing huwag niyong ipangalan si Jesus, ganyan. Nalaboy na maguli. Wala naman sila sabing gano'n. They were just protecting us from the Bible. Mag-ingat po tayo sa paggamit ng mga talata katong context. Yun po yung kasalanan. Pagka if you misuse verse at out of context, kanya, eh, ikakasala kayo. You are misusing the words of God. Hindi dapat gano'n. Ngayon, natapos na yung pagbabawal, samba lang kami. Pinabayaan ba namin ang pagsamba na? Hindi. Para lang kayo may sakit. Bedridden, nagkasala ka ba kung hindi ka makasamba? Hindi. Imposible sa'yo eh. Hindi pinag-iutos ng Diyos ang isang bagay na imposible. Tandaan po natin yun. So, dito po, ang ating panghawakan, in terms of religious stand, we have to obey God rather than man. Itong malungkot. Kailangan sabihin dahil po ito to, not to despise anyone, hindi po. Minsan kung ikay isang mangaral at sa iyong paninindigan ay mawawalan ka ng support. Minsan yung ibang mangaral ay nawawala ng paninindigan. Mas mahalaga sa kanila na kainin nila kailang paninindigan basta mayroon silang support. Anong sasabihin natin sa mga apostol pagdating ng araw? They were willing to die for God. Di ba dapat kung ikaw ay isang mas mabuti kung tayo mangaral, we have to stand whatever is the consequence. We have to obey God rather than man. So verse 30, ibinangon ng Diyos, yung pinaliwanag nila ang Ebanghelyo. Ibinangon ng Diyos ang ating mga ninuno, si Jesus. Diyos ng ating mga ninuno, si Abraham, si David, si Isaac, si Jacob. Na inyong pinatay nang ibitin siya sa isang punong kahoy. Ibitin because he was crucified. Ano bang itsura ng nakapako? Di ba nakabitin? Di ba nakabitin yun? Nakabitin. Kaya nga sabi yun, nakabitin. Siya'y tinaas ng Diyos sa kanyang, siya'y binuhay na magmuli ng Diyos. Siya po'y itinaas sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ng Israel ng pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kami mga saksi sa mga bagay na ito, gayon din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Ano po ang ibig sabihin ng sinabi ng apostol? Number one, ang Panginoong si Jesus ay nabuhay na maguli. He was resurrected. So it's a fact. Bakit? Ito'y totoo. Dahil sila may mga saksi. Alam po niyo ang lakas ng argumentong ito. Sa ilalim po ng kausap ni Moises, basahin natin sa Deuteronomy chapter 17 verses 6, ayon sa kausap ni Moises, na yan ang paninindigan ng mga Sadduceo, Pariseo, mga punong sacerdote. Sa bibig ng 2 o 3 saksi ay papatayin ng dato matay. Sa bibig ng isang saksi ay hindi siyang papatayin. So pinatutunayan ng katotohanan sa pamagitan ng 2 o 3 saksi. Ilan bang saksi ng pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon? Hindi lang 2, hindi lang 3. Sa unang Korinto ay 15 kabanata, sa 5 hanggang 8 mga talata. At siya napakita kay Cephas
At pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos nagpakita siyang pinsanan sa mahigit na 500 kapatid ng karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat ang mga iba namatay na. Pagkatapos napakita kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol, at sa katapusan tulad sa isang pinanganak na wala sa panahon ay napakita rin siya sa akin. So ilan na nakita sa pagkabuhay ng magulang ng ating Panginoon? Mahigit 500 tao. Yun nagpapakita na yun ay totoo. Kung ang pinagmamatayan ay kailang sariling kautusan, ang kautusan ni Moises, di ba? So yung napakalakas ng argumento na yun. Kaya pansinin po nyo, sa Acts chapter 2, sinabi rin, verse 32, sinabi rin nila na yun, na kaming lahat ay magsaksi tungkol sa mga bagay nito, sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Bakit ina-emphasize nila yun? Dahil sa kautusan ni Moises, sa Biblia na 2-3 saksi. Ang lahat pa mga bagay ay patutunay. Dito po sa Pangalang Korinto 13 verse 16, yun po ay 13 verse 1, yun po ay sinabi rin ni Pablo. Sa bibig ng 2-3 sasalat ng mga bagay ay patutunayan kanya. Yun po ay sa kautusan ni Moises. Sa iyo po sa kanan ng Diyos. Ano yung ibig sabihin ng kanan ng Diyos? Sa mga naunang tao, ang ibig sabihin ng kanan ng Diyos ay power. Nasaan ang ating kapangyarihan? Di ba nasa kanang kamay? Ang ibig sabihin ng kanang kamay, kapangyarihan. Sa nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos. Sa Matthew 28 verse 18, ano sabi ng Panginoon? Lahat ng mga kapangyarihan binigay na sa akin, saan? Sa langit, sa ibabaw ng lupa. Nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos. Sa pinuno, prinsipe. Ang salitang pinuno, prinsipe, galing sa salitang archego. Arche means beginning. So, ibig sabihin ng archegon, source or beginning of something. Doon po sa 3:15 ng Acts, sinabi siyang the Prince of Life. Ang ibig sabihin, the source of life. Anong life? Eternal life. So, tinasabi rito, siya ay pinanggagalingan ng buhay na wala hanggan. Yan ang ibig sabihin ng Prince. The Prince of Life. Sa Acts chapter 3 verse 15. Ganyan. Siya rin ang ating tagapagligtas. Kaya tinawag siyang Jesus. Sa Matthew chapter 1 verse 21, sapagkat nililigtas niya kanyang bayan sa lahat ng kanilang mga pagkakasala. Siya ang tagapagligtas. At ito ang kahalagahan ng kanyang pagkabuhay na maguli. So, sa 1 Peter chapter 3 verse 21, bakit ang bautismo ay may kapangyarihan magligtas sa ating mga pagkakasala? Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon buhay na maguli. Basahin po natin. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi bilang paghihiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay niya. Tandaan niya sa Kristo, tandaan natin yun. The resurrection of Jesus. The resurrection of life. The source of life and Savior. Yun ang ibig sabihin. Bakit? Para makapagsisi ang Israel at mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Yun ang purpose bakit dumating ang Panginoon. Ang sabi rito, kami mga saksi sa mga bagay na ito sa verse 32. So, ibig sabihin, marami kaming saksi rito. Yan yung pwede sabihin, hindi ito totoo. So, ang lakas ng argumento na binigay na ito ng ating mga apostol na hindi masagot ng mga taong ito. Kaya dito po sa verse 34, isa pong marunong na tao, ng pangalan po ay si Gamaliel. Ito po yung pangalan ng isang anak ng isang kapatid, Gamaliel. At dalawang kapatid. Sa Leyte, ano po, si Brother Willie Pelino at si Brother Milo Sabala. May mga anak silang pangalan ni Gamaliel. Hindi ko alam kung si Gamaliel naging Kristiyano. Wala tayong record sa bagong tipahan. Pero siya ay taong may mahalaga. Bakit? May kaugnayan dito si Apostle Paul. Mamaya makikita natin. Sa verse 34, mga sumusunod, ngunit may isang Pariseo sa Sanhedrin, so hindi siya Sadduceo, na ang pangalan ay Gamaliel, guro ng kautusan, iginagalang ng buong bayan, ang tumindig at nagutos na ilabas na sandali ang mga lalaki. Sinabi niya sa kanila, kayo mga lalaking taga-Israel, mag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa inyong gagawin sa mga taong ito. Bagamat isang Hudyo, alam natin siya open-minded. Ano po? Siya po ay mayroong katwira. Siya ay matuwid.
Sapagkat bago pa ang mga araw na ito, inabataw si Teudas na nagsabing siya'y dakila at sumama sa kanya ang may 400 tao ang bilang. Ngunit siya'y pinatay at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak at nawalan ng kabuluhan. So ito nga niya, ito isang panahon na may ganito rin pangyayari, nagkawatak-watak kanya. At ito na pa, pagkatapos ito ay lumitaw si Judas, hindi po si Iscariote, hindi rin po yung apostol, pero ibang Judas, na taga Galilea ng araw ng pagpapatala. At nakakit siya ng mga taong sumunod sa kanya, siya man ay napahamak at lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak. So ito pong sabi ni Gamaliel. Ngayon sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo ang mga taong ito. Hayaan niyo sila, sapagkat kung ang panukalang ito o ang gawang ito mula sa tao, ito mawawasak. Ngunit kung ito sa Diyos, hindi niyo sila makakayang wasakin. Baka matagpuan pa kayong nakikipaglaban sa Diyos. Napakagandang katwiran. Ito'y totoo. Kaya pagka tayo po ay kabilang sa denominasyon at nakarinig kayo ng pangangatwiran ng mga mangaral ng Ebanghelyo, eh kayo mag-isip. Dahil kung yun ito kailangan kayo sumunod. Di ba? Ganito yung sinasabi rito. Sa verse 40, sila'y napaniwala niya nang may patawag nila mga apostol, hinagupit sila, sinaktan pa rin, at tinutosang wag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinalaya. Sa palagay nila, mapapahinto nila ang mga apostol, nagkakamali sila at nagkamali sila. Si Gamaliel po ang nagturo kay Apostle Paul. Kaya nga po itong pangalang ito ay may kahalagaan sa Ebanghelyo. Dahil sa bagong tipan, sapagkat ang nagturo kay Apostle Paul ay si Gamaliel. Si Pablo po ay isang Pariseo, hindi po sa isang Saduseo. Ako isang Udyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit pinalaki sa lungsod na ito sa paanan ni Gamaliel at tinuruan ng lisod sa kahipitan ng kautusan ng ating mga ninuno na masigasig para sa Diyos na tulad ninyong lahat ngayon. So si Gamaliel, ito rin yung tao nagturo kay Apostle Paul. Natakot ba yung mga apostol pagkatapos ng mga pangyayaring ito? Huminto ba sila sa pangalan ng Ebanghelyo? Hindi. Sa kailangang pagaling sa Sanhedrin, nagalak sila na ituring na karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangaral si Jesus, ang Kristo. Ano bang ginagawa nila sa templo araw-araw? Anong ginagawa nila sa bahay-bahay? Nagturo. Yung po nagtuturo na pwede kayong mag-Lord's Supper sa bahay-bahay, saan nyo mababasa sa Biblia? Wala mo kayo mababasa. Kung ituturo nyo yan at ipipilit ninyo, ang inyong argumento ay galing sa walang katwiran sa Biblia. You're arguing on silence. Parang sa paggamit ng panugtong. It's an argument on silence. Kung ang ating batayan ay salita ng Diyos, ang pag-observe ng Lord's Supper ay kapag mga kapatid ay nagkakatipon bilang isang kapularan. Period. Ayun ang aking paniniwala. Ayun ang aking paninindigan. At pinanindigan sa mga nakarang taon na ito at sa kasalukuyan at sa susunod na panahon. Unless otherwise, na mapatunayan kung may mali. Di ba? Ngayon, kung tayo po yung mga Kristiyano, lalo na tayo mga ngaral, handa tayong dumanas ng kapigatihan dahil sa Panginoon. Marami sa aming mga ngaral sa Central Luzon, ano po? Dahil yun naman kilala ko eh. Iniwan namin ang aming mga pinag-aralan para makapangalan yung Ebanghelyo. Ako ang inyong abang lingkod, kung ako may nagpatuloy sa aking kalakaran, ayon sa aking pinag-aralan, ay hindi lang po ganun, ay marami na ako narating. Dahil ang aking pinag-aralan po, isa sa pinakamataas na universidad sa buong Pilipinas. Pero iniwan nyo para sa pangalan ng Ebanghelyo. Kailangan tayong handa magtiis para sa Ebanghelyo.
Hindi yung pagka tinakot tayo ng support tapos ah, natatakot at para iwanan mo yung pinanindigan, nakakahiya yun. Pagka ganun po, huwag na kayo mangaral. Maghanap lang ibang trabaho. Hindi po tayo nakakatulong sa pangalan ng Ebanghelyo. Pagka ganun po tayo. At pagka ito'y totoo, panindigan po natin. Yun po pinanggagalingan ng ating kabubuhay, bibigay ng Panginoon nyo. Pero kung tayo po ititiklop dahil sa takot na wala ng support, anong iharap natin sa Panginoon? Yun. Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, basahin po natin. Ito po ang ating mababasa. Ito po. Ito po ay isulat sa isang mangaral. Makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sa Revelation 2:10, ang mga kapatid sa Asia sa panahon ng mga Romano, sila po'y nag-taste ng pag-uusig hanggang sa kamatayan. At sa Revelation chapter 20 verse 4, marami sa kanila ay namatay. Alang dahil sa kanilang pananampalataya. Isahin po natin. Kaya alam nyo, baka magtanong kayo, sabi nyo, ang bang mamatay ka? Alam nyo, pag dumating yung panahon na yun, nakikita nyo kung handa kayo mamatay. Hindi sa pamagitan ng pagtanong ninyo sa mga tao nagsasabi na may namatay para sa Panginoon, tapos tatanungin nyo, handa bang mamatay? Tanungin sa sarili niyo pag dumating yung panahon na yun. Handa ba kayo mamatay? May kailangan tayo maging handa para tayo may karapat-dapat sa pangalan ng ating Panginoon. Sa verse 4, nakakita ko ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarang humaton. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinagutan ng ulo dahil sa pagto kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan man, adi tumanggap ng tanda sa kanilang noo, sa kanilang kamay, sila na buhay, tanghali kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. They are willing to die for Christ. Kaya ito mga apostol, hindi sila natakot kahit sa gitna ng pananakot at pag-uusig laban sa kanila dahil sa pangaral nila ng Ebanghelyo. Kaya po maganda pong pag-aralan natin ito. Ng Ebanghelyo pala, ang paglago ng iglesia ay nagsimula sa pamagitan ng napakabigat na pag-uusig. At ito'y matatapos sa ganun din paraan. So ito po ang ating pag-aaral po sa hapong ito. Si Oljan Ocampo po. Abangabati, si Rupert, si Rafael Ortiz, Aaron Dasilo, Andrew Romero, si Medic Hanono, si kapatid na kami, Medic, si Brother Del Pinalas, taga Jensan, si Jenaline, mamabati rin, si Rod Marites Bagin, tapos yung taga La Union, mamabati sila, at si Jay Kabagi Arellano, magandang hapon po kanya. To God be the glory. Stay safe po, etc. Meron po isa nag-comment po, hindi ko po kilala, sabi niya. Good afternoon to everyone at the LS Family Prayer Team. Baka si Lord sa Lohem sabihin. My daughter's full name is Caroline Susan Ong. She's currently 47 years old. My grandson's full name is Maui Demetrius Zeus Onetana. He's currently 23 years old. He's severely autistic and he cannot talk at all and he's not independent at all. Due to the LS Family Prayer Team, wala lang po gano'n. Sa iyo siyang galing yan po. Please continue to add both my daughters and grandsons' spiritual lives daily and constantly to your daily weekly prayer, please. Both my daughters and grandsons' spiritual lives are very sick and unwell, and they are both having a high fever. It doesn't seem to go down, and sooner daily, constantly, mentally, physically, emotionally, and spiritually, to be strong in your mighty power. Blessings from you, Sheila. Mrs. Sylvia Mom, I don't know if that's your name. There are Christians in New Zealand, in Auckland and Whakatane. Maybe you can, if you would like, I will let them contact you. We decree and declare everything that has been spoken in this powerful message to be fully embedded upon both my daughters and grandsons' spiritual lives, daily, conscious, mentally, etc.
Hindi ko po, sa palagay ko, hindi Kristiyano po itong kapatid tao ito, ano po. Pero at least, sana makontak niyo mga kapatid sa lugar niya New Zealand. Ibibigay ko po itong ano niya sa aking kapatid, baka sakali. Maganda po itong ganitong pangangaral. Pero yung kanyang inihingi po ay baka inisip niya meron tayong kapangyang gumawa ng miracle. So, wala lang po. Yung po'y tapos na sa panahon na bago na inailahad ang buong New Testament. Wala na akong nakikita mga tanong. So, tayo po'y dadaan na sa ating pagtatapos. Ito po ang tema ng bahaging ito ng kabanata sa Aklat ng Magawa ay stand up for Jesus, standing for the promises of God. Yun po makikita natin. Ang apostol inanindigan sa gitna po ng babala ng pag-uusig at kamatayan sa kanila. Sila po ay nanindigan. We ought to obey God rather than men. So tayo po ay magpaalam sa pamagitan ng panalangin. Banal, kayo po ay naniniklod sa inyo sa gitna ng yung kadakilaan, kapangyarihan at dakilang pagmamahal sa amin. Tulutan niyo kami na magkaroon kami ng paninindigan na kami tumayo sa inyong katotohanan sa gitna ng anumang pag-uusig at kahirapan ng Diyos. Dinadalangin namin na kami patawarin niyo sa aming mga pagkakamali na nagagawa. Dinadalangin namin naman ang mga kapatid na may pagkakamali sa aral. Sana mabuksan ang kanilang kaisipan at magbalik sa katotohanan. Dinadalangin din namin ang mga kapatid na nawawala ng landas sa slim, bumalik sa inyong katotohanan. Dinadalangin namin ang kapatid na gitna ng pag-uusig, kahirapan, at pagsubok na sana sila maging matatag at manatili sa katotohanan. Ama, kami po ay nasa gitna ng panganib sa kasalukuyang panahon. Hinihingi namin ang iyong patnubay at pag-iingat ng Diyos. At ang mga bagay tayo magiging, dakilan pa sa presyo ng Panginoon. Amen. So, doon bukas ulit, mga kapatid, tayo po ay magsama-sama sa ganitong oras, alauna ng hapon. Stay safe.